na ayaw na niyang matuloy itong impeachment na ito. At ito ay kinukumpirma ng kanyang campaign manager na si Toby Chanco. Mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Mhm. Hindi lang alam ng tao. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Yan na. Yan na. Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm-mm. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mhm. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Today is May 20, araw ng Tuesday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Oy, shoutout muna natin lahat ng mga members natin, yung mga viewers natin abroad, yung mga OFW na laging tumututok, tumatangkilik at gustong-gustong marinig yung jungle natin. Maraming salamat po sa inyo, pati na rin yung mga viewers natin Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po. Ito po ang hatid ng ating balita for today. Grabe na to, ha? Uso na bait-baitan ngayon. Napanood nyo na ba? I'm sure napanood nyo na. Napanood nyo na yan. Pero ganun pa man, papanoorin ulit natin dito at bibigyan natin ng reaction. Pero bago yan, syempre, maraming sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Visayas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kayon, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang, paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Meron din tayong dalawang extra backup na channel dito when Tito Talks. Ito yung pinag-uusapan natin out of politics, anything under the sun. Podcast po yan. Meron din po yan sa Spotify. At syempre yung Tito Jom, Tito ng ina nyo, para doon sa mga mahihilig sa food trip, Filipino foods, Anli Sizzling, Mami Pares, mura na, marami pa. Pati na rin mga Anli Bulaluhan, etc. sa buong Pilipinas. Panoorin nyo po dyan pagka nakakahiligan nyo yung mga pagkain. Maraming salamat, paki-subscribe palambing mga kayon. Okay, simulan na natin ito mga kayon. Dito sa impeachment trial na ito, sa pandinig, no? Sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Sabit-sabit yan. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. Nagsasabi na si Bongbong Marcos na inuulit niya yung una niyang posisyon na ayaw na niyang matuloy itong impeachment na ito. At ito ay kinukumpirma ng kanyang campaign manager na si Toby Chanco na malamang. At merong intriga ngayon na maaaring pumalit kay Martin Romualdez. Dahil si Martin Romualdez ang dahilan kung bakit nasa kangkungan ngayon at papunta na talaga sa bagoong itong alyansa ng bagong Pilipinas.
Kaado, balita naman ngayon, no, yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaado, sa tingin mo dito sa komposisyon ngayon ng Senado, posible bang magtagumpay ang impeachment trial? Baga, pabor dito kay VP Sara o magiging ano ang magiging inaasahang resulta mo dito sa issue na ito? Well, dito sa lumabas na komposisyon ng Senado, 5 dito ang nagwagi na inendorso ni Sara Duterte at ng kanyang ama. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Marcoleta, nandyan si Amy Marcos, nandyan si Camille Villar. 5 yan. Now, may nagsasabi na nakakuha rin daw ng 5 ang administrasyon. Hindi ako masyadong sigurado dyan. Dahil sa 5 ng administrasyon, 2 lamang dyan na magpapakatuta sa administrasyon. Si Erwin Tulfo, na inihahanda nilang kampanya ng mga Amerikano para sa 2028 elections, puno. At si Lito Lapid na wala namang paninindigan yan, no? Pero yung 3 na nahalal dyan, no? Si Tito Soto, si Pia. Ping Lacson, Pia at Cayetano. pangatlo si Pia Cayetano. Pia. Nag-proven na sila ay independent senators. Hindi sila partido. They are not partisan, no? At makikita nyo sa analysis ko, 5 kay Duterte, 2 lamang kay Marcos, 3 independiente, at 2 sa Liberal Party, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Sa komposisyon na ito, pag dinagdag mo yung nandoon na, katulad ni na Robin Padilla, ni Alan Cayetano, ay para sa akin, no, si Mark Villar, no, nakakasyam na ang Duterte kung yan ay makakarating, Jay, sa botohan para i-convict ang Vice President. Pero sa pananaw ko, malayo pang pag-usapan yun eh. Dahil yung proseso ay questionable sa pamamagitan pag hinalintulad mo sa ating konstitusyon. Unang-una, sinasabi ng konstitusyon na pag may dinulog na reklamo, hindi na pwede magdulog ng iba pa until after 1 year. Yung sinumite ng mababang kapulungan ay hindi lamang pangalawa, hindi lamang pangatlo, kundi pang-4 na reklamo na sila mismo ang nagkuntsa-kuntsaba doon, nagpalitan ng kwarta at pork barrel at minadali nila ang proseso at diniretso nila sa Senado. So dapat, kung talagang i-impeach si Sara on the basis of this 4th complaint, ay dapat maghintay pa sila ng 2029, 2030. So yun, hindi yung unang reklamo ang idinulog. Questionable. Pangalawa, may nasasaad sa ating saligang batas, na ang giya ng bawat Congress, ang business ng bawat Congress, ang liderato ng bawat Congress, ang agenda ng bawat Congress, at ang termino ng bawat Congress at mga regulasyon ng bawat Congress ay nagte-terminate at the end of the session. Ito ay sinumite sa 19th Congress. Sa makatuwid,
malinis na malinis. Dapat yung 20th Congress na magsisimula. O, ngayon sa bagong komposisyon ng Senado, ano napipinto? Ang nakikita ko dyan, mag-i-elect sila ng bagong Senate President. Mag-a-adapt sila ng bagong rules. Mag-agenda sila ng mga bagong priorities. O, hindi dapat dyan din inisumite ang impeachment case Yes. ni Sara. So yan ay double whammy na kailangan ay hakbangan ng isang impeachment trial bago pa man mapunta doon sa kung boboto sa conviction o hindi boboto sa conviction. Pero para malinaw lang, Kaado, so malinaw na para sa iyo, nakikita mo na may enough na number si VP Sara sa Senado Oo, para meron. hindi magtagumpay itong impeachment trial laban po sa kanya. Ayun na nga may pang-apat pa nga konsiderasyon Ikinakalat nilang propaganda na pagka si Sara ay nakonvict, hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno. Ito po ay malaking kabaligtaran. Walang jurisprudence po yan. You are only impeached for the position that you have been elected and impeachable for. So, hindi na siya pwedeng tumakbo Vice President. Pero, pwede pa ba siyang tumakbong senador? Pwede pa ba siyang tumakbong congressman? Pwede pa ba siyang tumakbong mayor o barangay chairman? Pwede pa ba siyang tumakbong pangulo? Wala sa batas, wala sa konstitusyon na hindi siya pwedeng tumakbo pagkapangulo. Yan ay propaganda lamang nang nagkukuntsabahang mga demonyo dyan sa Malacanang, kakuntsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. Yes. So, malayong-malayo ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nga handang-handa siya. At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pagdinig, sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Kaya nagbabait-baitan na. Niya, ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. At ang momentum, kung titignan ninyo, ang momentum sa survey, ang momentum sa eleksyon, wala, hindi hawak ni Bongbong Marcos ang the present situation. Wala sa kanya ang momentum ng public opinion. Lahat na kay Tatay Digong. Lahat na kay Sara Duterte. Yun. Kaya ito ay welcome because meron na ngayong nagpaplano na pagpasok ng 20th Congress ay sasampahan sa 20th Congress ng mga dati nang nag-impeach kay Comelec Chairman Andres at kung sino-sino pa involved din sa mga impeachment ni Erap, nagkakaisa na sila. At ngayon pa man, as we speak, they are already ready the impeachment complaint against the President himself. For I think, sa huling meeting na na-attendnan ko, ay siyam na impeachable offenses na kasukdulan. At tandaan nyo dito kay Sara Duterte, 125 milyones lamang na confidential fund ang pwede nitong ma-impeach siya. Pero nakakalimutan na nila na ito ay confidential fund, hindi ng Vice President, kundi ng Presidente. Kaya ito ay may bastang Presidente. At buo ang sertifikasyon ng Commission on Audit na malinis ang audit na naganap in favor of our Vice President as Secretary of Education. Kaya yan ang mga kalukuhan. Kaya ngayon pa lang, mapapansin ninyo, medyo nagsasabi na si Bongbong Marcos na inuulit niya yung unang niyang posisyon
na ayaw na niyang matuloy Yes. impeachment na ito. Papakabait At ito na ay eh. kinukumpirma ng kanyang campaign manager na si Toby Chanco na malamang. At mayroong intriga ngayon na maaaring pumalit kay Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez ang dahilan kung bakit nasa kangkungan ngayon at papunta na talaga sa bagoong itong alyansa ng bagong Pilipinas. Yan ang mga realidad ng Komento. ating politika. Komento tayo mga kayon. Halfway na eh. Kumbaga, nasa kalahati na si Bongbong Marcos. Ano naman yan eh? Ito lagi naman to eh. Every time na malapit na yung eleksyon, ang naglilinis na yan eh. Naghuhugas kamay na yan. Gumagawa na yan ng mabuti. Nagpapakita na yan ng kagandahan. Matik yan. Hindi tayo maluloko sa ganyan. Kasi malapit na yung, yung election eh. Si Bongbong naman, wala naman siya itatakbuhin ang ating presidente. In my own opinion, wala naman siyang itatakbuhin na mas mataas pa sa pagka-presidente. Di ba? Wala naman na. Di ba? Usually, yung vice president ang susunod na presidente. Di ba? Tama naman eh. Tapos yung mga iba, mag-aakyatan lang ng posisyon. Pero yung presidente, syempre, pag natapos yung term na, baba na yan. Okay? Baba na yan. Pahinga na muna yan. Kasi nga, syempre, magre-recover yan. Pero tila, ang nakikita ko kasi parang, graceful exit. Yan. Graceful exit. Kasi nasa kumbaga sa basketball, nasa kalahati na. Nasa kalahati na yung, yung termino nila. O, kalahati na yan. Medyo maglalaylo na yan. O, syempre, ang gusto niyan lagi, graceful exit para mataas yung rating upon exiting. Di ba? Eto kung talagang gusto ni Bongbong na gumanda yung record niya, palitan niya na si Martin Romualdez. Oo, totoo yan. Kasi nating tulos naman si Martin. Biri mo nga, nanalo pa nga ngayon di ba? O edi, anong gagawin niyan sa House of Representatives? Siyempre, hindi natin alam kanya baka gagawin na naman niya yung gagawin niya unless. Kahit naman tumakbo to, tama nga yung sabi ni BP Inday Sara, kahit tumakbo ng presidente to, walang boboto rito sa totoo lang. In fairness to BP Sara, talagang alam na alam niya. Remember sila mas nandoon Sila mas nakikita nila yung data, yung sitwasyon, yung current sitwasyon, kung sino yung lamado, kung sino yung dehado. Nakikita nila tayo kasi observer lang. Tayo kasi andi dito outside doon sa circle nila. Pero sila nakikita nila no? Tapos politics expert pa sila. Tayo hindi naman. 'Di ba? Tayo nanonood lang, nakikibalita lang, pilit lang natin inuunawa yung mga sitwasyon, yung mga issue, tapos binobosesan natin through podcast, 'di ba? Kahit tingnan niyo, yung susunod na video natin, napaka-ironic, 'di ba? Napaka-ironic na yung sinabi ni VP Inday Sara na gusto niya matuloy nga yung impeachment, talaga parang bloodbath. Kumbaga, liguan ng dugo, 'di ba? Liguan ng kanya-kanyang dugo. Labasan ng kanya-kanyang baho. Ganun ka-confident si VP Inday Sara na wala siyang ginawa. Okay? Na wala siyang ginawa. Diba? And remember, naano ko lang, no? Na-realize ko lang bigla doon sa interview ni Kaado, si Jinggoy, saka si JP. Diba questionable yan? It's either boboto yan sa acquittal o boboto yan sa conviction. Diba? Pero remember, yung tatay niya na si Erap Estrada. Di ba? Alam naman natin kung ano yung sitwasyon. Kaya most likely nakikita ko etong si Jinggoy saka si JBR boboto to para sa acquittal ni BP Inday Sara. Di ba? Ano yan magkakaroon ng trial yan. Impeachment trial nga June, July. Tapos at the end of the trial, magkakaroon ng botohan yan. So all we need is 9 votes for acquittal. Tapos 16 votes for conviction. So 9 lang yung boboto natin. Since na may mga numbers naman na tayo doon. Remember, number gaming ang impeachment trial, di ba? Magkakaroon ng yan. Magkakaroon ng botohan yan. Magkakaroon ng trial yan. Pero wag mo natin ialis sa isipan natin na sa isipan nila ng mga senador na yan, meron na kagad silang baka meron na kagad silang napupusuan kung yes or no. Di ba? Hihintayin lang nila yung trial. Pero ganun pa man, confident naman, I think, confident si VP Inday Sara na talagang malalagpasan niya yon. At nakikita ko sa numero nakikita ko sa mga senador na nakaupo, saka sa mga uupo ngayon na talagang
papabor kay BP Inday Sara. Baka nga malusaw pa eh. Pero given the fact na malusaw man o matuloy man, mas maganda nga matuloy eh. Para talaga maglabasan talaga lahat ng bahay. Hindi lang si BP Inday Sara ang nakasalang diyan, 'di ba? Maraming ang pwedeng pumutok na pangalan diyan at maraming pangalan na lalabas at lilitaw diyan. Including the president himself, Bongbong Marcos eh, 'di ba? Panoorin natin yung interview ni Katong Ying kay President Bongbong Marcos. Silipin natin, intindihin natin, magbibigay tayo ng reaction in between kasi baka makopyright tayo ni Katong Ying, ha? Panoorin natin. Kailangan gawin na natin. Opo. Ngunit, ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yun. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Mm-mm. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Yun naman pala eh. Naisip nyo naman pala, bakit hindi pa noon? Bakit kung kailan nasa kalahati na? Kasi iniisip ko hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Opo. Eh, anong gagawin natin ngayon habang Yung inaantay immediate, na? Hindi, anong gagawin natin ngayon? Oo. Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon Pero, ngayon. inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Yun, patay na. Umamin na. Hindi, ano yan. Lahat naman may pagkukulang eh. Nobody's perfect. Pero at least, gawin mo naman kahit papano, close to perfection. Alam ko naman walang perfection eh. There's no 100% perfect governance o even yung tao mismo. Wala naman 100% na perfecto. Pero at least naman, di ba sana, kahit mga 95, 98 na maayos, maganda, di ba? Kasi tao ang naghalal sa'yo bilang presidente. O kahit anong posisyon ng gobyerno, sana naman, di ba? You do your job. You do what is best para sa mga constituent mo, sa taong bayan, sa Manileño. Gawin nyo kasi dapat kayo yung nagseserbisyo eh, sa amin eh, di ba? Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Mhm. Yun naman pala eh. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na Ba't di tayo nyo ginawa? dito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Oo. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung ano. Metro. Yung metro. Oo. Anong nararamdaman niyo kapag pagtingin, 1,130 plus days Oo, na ganun. lang? Ano Oo. po ang nararamdaman niyo pag gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Leadership skill yun kung nababagalang ka. Kasi hindi mo naman kaya talaga yan mag-isa, Mr. President. Sa totoo lang, totoo naman. Hindi mo kaya nga you delegate people eh. Para kang, yung nga sa pagnenegosyo, parang ang hirap hawakan pagka marami kang negosyo eh, di ba? Kasi isa ka lang. Tapos yung negosyo mo, kunyari, 5, 10. You delegate people. Diba? Na trusted people at may mga pangil din na hindi ka tatraydorin. That's the point, Mr. President. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin eh. Oo. It only means lang na hindi ka sinusunod. Di ba? Or hindi ka sinusunod. O siguro, nababaitan sa'yo na, hindi, hayaan mo, okay lang yan kay boss. Di ba? Gawin na lang natin, bukas na lang. Di ba? Totoo eh, di ba? Kasi kung may respeto at may takot sa'yo yung mga delegate people na nilagay mo, actually, minsan kahit hindi mo na nga iutos, mayroon na silang initiative eh, na gagawin nila yun eh. Lalo na kung alam naman nilang tama at sigurado sila, ay magugustuhan ni boss to. Hindi na natin saka na natin iparating kay boss, gawin na natin. 'Di ba? Initiative nga eh. Gawin na natin kasi sigurado naman sasang-ayunan to ni boss eh, 'di ba? Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea,
siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Opo. Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Mm-mm. Baka makuha kami, baka Totoo rin naman. Opo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Mm-mm. Kung minsan, Rank and file pa yan, ha? lahat ng tao masyadong maingat. Opo. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Oo. Mahirap yan. Mahirap yan. May gusto kong gawin tapos hindi mo magawa. Tapos yung ginawa mo na, tapos ayaw sumunod yung mga delegate na people na nilagay mo, mahirap yan. It only means lang na talagang hindi ka nasusunod. Di ba? Sensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Ako naman, Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Diyos ko naman. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Mr. President, hindi mo kailangan maging masamang tao. What you need to do is to show them your pang. Yung pangil ba? Yung pangil in a way na susunod sila pero ibabalance nila na respetuhin ka pa rin nila. Pangit naman kasi yung sobrang matapang ka. Okay? Pangit yun. Babastusin ka lang ng mga delegate people mo, ng mga inassign mong tao. Pangit naman din kung sobrang bait-bait ka na to the point na nakakapasok na sila doon sa limit mo na in a way na unconsciously na pwede ka nilang baliwalain, pwede ka nilang bastusin. Mr. President, I would suggest na it's okay not, okay naman yung pagiging mabait. Just nothing, ika nga lahat ng sobra, masama. Pag sobrang bait ka, napapasama ka, nate-take advantage ka, naabuso ka. Pag sobrang tapang, sobrang baksik mo naman, ganun din. Yung mga tao mag-a-aklas, kakainisan ka. Kasi nga sobrang higpit mo, kahit na para sa kanila yung gagawin mo, hindi nila maiintindihan. Dapat balance. You don't have to be, na maging masamang tao para sundin ka nila. No, dapat, and you should know that. We should know that na dapat balance. Dapat hindi ka lang mabait, respetado ka, at in a way na alam nila na ikaw yung leader, na ikaw yung susundin nila, na ikaw yung president ng Pilipinas. Lahat ng iutos mo, gagawin nila. Di ba? Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, Siyempre naman, we all cannot change our own character and personalities. Pero siyempre, the way you treat your people, kaya ka nga leader dapat nga number one, pag leader ka, kailangan may leadership skill ka. Kasi you cannot put an idiot man, di ba, para mag-lead ng people. Diyos ko, di ba? Parang it's the same manner na I cannot teach you what I don't know. If I don't know, well, simple as I cannot teach you that. Kasi hindi ko nga alam Even I myself, hindi ko alam Ganun siguro yung nangyayari, di ba? Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala kailangan... Tama nga si Tatay Digong. Weak president. Dapat hindi mo na iniisip yan na dapat ata siguro maging mabagsik ako. Dapat nga hindi mo na iniisip yan. Bakit naman si Tatay Digong? Palamura. Minsan na rin minura nga Diyos, di ba? Sabi ng mga loyalist, minsan na nga minura. Pero bakit yung respeto kay Tatay Digong, ganun na lang? Bakit yung pagmamahal kay Tatay Digong, ganun na lang? Biri mo, nasa Daheg na siya, nasa Switzerland na siya, ganun na lang. Bakit nire-respeto siya, hindi lang ng Pilipino, pati ng ibang bansa? Bakit yung sympathy na kay Tatay Digong, sa'yo, wala? Talagang maging mas efficient mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon na nakaraan. Pasensya na kayo uli, bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, Iwas na iwas ang pa rin. nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball. Papasok na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number one yan No?
sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos 20 na bigas. pesos. Mm. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. Mm-mm. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Kwan yan, Nawala ang bigla di ba? patsi lang yan, hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? Nilabas. At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022 Opo. o nung 2023? Yun na yung sagot ni Dahil Bongbong. hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. No, di ba? Napaka-konkreto ng sagot. Ano yung difference noon na hindi nyo kayang gawin na ngayong bago mag-eleksyon na kaya nyo nang gawin pala? Ano yan? Ano yun? Biglang, puta, kaya ko na. Paggising mo ng umaga, puta, kaya ko na. Ibenta mo na yung 20 kilos na bigas. There's nothing, alam mo yun, walang konkretong sagot. Di ba? Noon, hindi pa namin kaya. Ngayon, kaya na namin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Importante sa tao, kalusugan. Di Yan, ba? isa pa yan. Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao. Pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number 1 po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa na hospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin. Tangina, malapit na yan. Malapit na matapos yung termino mo. Yun ang sabihin mo. Aabot pa ba yan sa'yo? Baka mamaya hindi na umabot sa'yo yan. Yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng tao nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na eh. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth, ay inaayos niya na mabuti yun. Pangalawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey. Opo. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Opo. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Doon ako nalungkot. Ginagawa na namin. Pero Ginagawa nyo na pala eh. Sabihin nyo naman sa amin. Diba? Sabihin nyo naman sa amin para hindi kami Punot nagre-reklamo. yung titignan talaga at Sir pag-aralan. President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Oh. Bakit hindi alam ng tao? Yan. Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Yun. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon, Opo. hindi alam ng tao yung ginagawa na. Opo. Nagugulat sila kuminsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi Wala talaga tayong konkreta makukuwang sagot dito. nila alam na pwede sila mag-claim ng ganon. Alam mo yun, as much as I wanted to chew, yung ngunguyain mo yung sagot, hindi mo talaga manamnam yung lasa. Alam mo, gets nyo yun? You can always put anything on your mouth. You can chew it, but hanapin mo yung lasa. The way, di ba, yung walang konkretong sagot. Wala, hindi mo talaga malasahan yung sagot. Tinignan namin nung isang araw, dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Skip natin to. Pero iisipan ko ng
Iisipan ko to ng analyzation kung paano mapapaghang yung PhilHealth. Iisipan ko, meron yan window. Sigurado, merong window na maliit yan na kung saan mapapabilis. Sa Puntahan lang natin yung sinabi ni Bongbong. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Yan na! Yan na! Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Kahit siya, di rin niya manguya, malunok no? Magko-confess ako dito. Hindi naman po, para akong pari po nito ngayon. Sabihin mo. Ewan ko, kahit Umiwas pa. hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala nyo sa kanya. Graceful ano po exit, yung gusto diba? nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan Matik. nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon. Okay, komento. Komento tayo. Ito yung paboritong part natin. Okay. Sabi nga ni Paulo Duterte, hindi ka mamahalin ng taong bayan, Mr. President. Parang ganun sinabi, di ba? Alam niya yan. Ito, komento lang natin. Tama naman na dapat ang unahin natin, taong bayan. Walang separation, walang division, walang politika na halo. Pero kasi, tama naman yon. Pero tama naman yon. Yung words yung words na yon tama. Yung words yung sinasabi ko, hindi ko sinasabing tama ka, di ba? Alam mo, para mahalin ka ng taong bayan, para gumanda yung kung gumagawa ka man ng graceful exit, bring PRRD back. Number 1. Huwag mong ituloy yung impeachment trial. Number 2. Palitan mo si Martin. In my own opinion, there's nothing wrong. We are all entitled for our own opinion. Di ba? Page ko to, channel ko, I may be right, I may be wrong, pero yun yung nakikita ko based on my personal opinion na makikita ko na mamahalin ka ng taong bayan. If you want unity, if you want to reconcile with BP Inday Sara, maybe those are the things na kailangan mong gawin, Mr. President. I respected your opinion, I respected your work. Pero kasi minsan nagkakamali rin yung tao based doon sa mga nasa paligid natin. At walang masama mag-sorry. Even Gloria Macapagal Arroyo nag-sorry. Kita nyo naman, tinanggap pa rin, di ba? Kahit pa. Mas okay kasi yung ganun natatanggap ka na pasensya na nagkamali ako and I'm sorry for that. Kaysa doon na parang nagmamatigas ka pa. Hindi, general to nagmamatigas ka pa, napapakita mo pa na hindi ako magsusorry, hindi ako nagkamali sa desisyon kong yon. Di ba? At the end of the day, Filipino people kasi dapat yung sineservisyohan regardless kung anong kulay mo. Pula, dilaw, pink, green, puti, etc. For as long na taong bayan dapat yung gumagaang ang buhay. Tayong taong bayan dapat yung umaasenso through PhilHealth, through mga gastusin, bilihan ng bigas, pagbababa ng kuryente, ng krudo, pagkalunas sa traffic.
Taong bayan yung makikinabang nun. Kasi kayo hindi nyo mararamdaman kasi may mga hagad kayo. Shoo, 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 shoo. Mabilis kayo, may pambili kayo ng mamahalin kahit ata 60, 100 pesos na per kilo ng bigas. Kaya nyong bilhin. Kahit mag-steak kayo araw-araw, kaya nyong bilhin. Hindi nyo kailangan matraffic kasi may hagad kayo o kaya magcha-chopper kayo. Hindi nyo kailangan pumila sa MRT station. Grabe mga tao dyan. Berdugo mga tao dyan, yung mga pumipilang nagko-commute. Grabe, hindi ko kaya yon. Hindi ko kaya yon. Mag-grab ako o kaya mag-aangkas ako. Kasi kahit papano, may sobra ako. Pero itong mga tao to na mga sakto lang na pamasahe lang nila, putang hirap nun, magtsatsaga kang ganun. Sabi nga nung boss ko dati, sa aficionado, dati kasi ako nagtrabaho sa aficionado, kay Joel Cruz. Mas malaki yung ginugugol na oras natin sa labas, sa trabaho, rather than dun sa mismong bahay natin. And which is true. Totoo, di ba? Mas malaki yung ginugugol na oras natin sa labas, sa trabaho, matatraffic ka, uuwi ka, compare doon sa nasa bahay ka, naggising ka. Pag uwi mo, kakain ka na nga lang. Baka nga hindi ka na kumain, matutulog ka na lang. Konting himas-himas na nasa anak mo. Matutulog ka na. Asan na ang quality doon? Wala na. Di ba? Wala na. Ubus na ang oras mo, ubus na ang lakas mo. Kinabukasan, tatrabaho ka ulit. Ang nilulook forward mo lang is yung wala kang pasok, which is Sunday or yung day off mo. O any day na day off mo. Di ba? Dapat, regardless kung anong kulay, mag-unity man kayo o hindi, pabalikin mo man si tatay, digong o hindi, sundin mo man yung mga payo ng iba. Dapat mag-serve ka sa Pilipino. Pagaangin mo yung buhay. Hindi yung ganyan na tatay digong napadala doon, questionable, illegally. Tapos, ini-ignore nyo pa yung mga taong bayan, nagagawa na ng mga kilosang pamprotesta, parang yung ginagawa nyo, ini-snub nyo na lang. Diba mga kayon? Sobrang nakakahiya yung gobyerno natin. Sobrang bagal ng sistema. Sobrang laos na, outdated, kumpara doon sa mga kinalalagyan ng mga OFW natin ngayon. I'm sure yung gobyerno naman, hindi naman perfecto yun. Pero somehow naman, siguro maayos naman, kumpara naman dito sa atin. Di ba mga kayon? Okay, yun na. Maraming salamat, Joe Malone TV, issue ng bayan natin pag-usapan. Maraming salamat po.